araw, narito na nga yung update sa ating minomonitor na si Bagyong Nika. Ito ngang si Nika ay papalapit na maging isang ganap na typhoon category. Kanina alas 4 ng hapon, ito ay nasa may layong 380 km silangan ng Infanta Quezon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 180 km per hour malapit sa sentro at bugso na aabot sa 135 km per hour. Kumikilos sa direksyong kanluran sa bilis na 20 km per hour. Ito naman yung inaasahan natin na magiging track netong si Bagyong Nika. So inaasahan nga natin na throughout the forecast period, ang direksyon na tatahakin ni Nika ay west-northwestward. At malapit na nga itong maging typhoon. So inaasahan din natin na magiging typhoon ito within the day. Peak intensity ito ay bago mag-landfall. So ang landfall niya, estimate natin, ay maari sa may Isabela or Northern Aurora by tomorrow morning or early afternoon. Pero regardless kung saan man ito mag-landfall, kailangan pa nga mag-ingat na ating mga kababayan na malapit sa area nitong bagyo, pati na rin yung may mga signal at may mga weather advisory na area dahil sa mga banta ng malalakas na mga pag-ulan at malalakas na hangin. Palagi tayo makipag-ugnayan sa ating mga DRR officers at also lagi rin nga tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Naasahan nga din natin na itong si Nika magta-traverse sa mainland ng Northern Luzon at by tomorrow evening, mag-emerge na siya sa Philippine Sea. And then, habang tinatraverse nito or nilalakbay yung kalupaan ng Pilipinas, ay posible itong humina dahil nga sa land interaction. So, pagkalabas nito ng ating landmass, posibleng lumakas ulit o mag-re-intensify over the West Philippine Sea at posibleng lumabas na nga itong si Nika ng ating Philippine Area of Responsibility Tuesday, November 12. At dahil pa rin nga kay Bagyong Nika nakataas ang signal number 2 sa may northern portion ng Aurora, sa may Isabela, sa may Quirino, sa may southern portion ng mainland Cagayan, sa may Nueva Vizcaya, sa may southern portion ng Apayao, sa may Abra, sa may Kalinga, sa may Mountain Province, Ifugao, sa may northern portion ng Nueva Ecija, southern portion ng Ilocos Sur, sa may La Union, northeastern portion din ng Pangasinan. So pag signal number 2, minimal to minor threat to life and property. Samantalang nakataas naman ang signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Cagayan, kabilang na nga ang Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng Apayao sa may Ilocos Norte, sa nalalabing bahagi ng Pangasinan, nalalabing bahagi ng Aurora, sa may Tarlac, northern portions ng Zambales, nalalabing bahagi ng Nueva Ecija, sa may Pampanga, Bulacan, pati na nga rin sa may Metro Manila. Signal number 1 din naman sa may Rizal, eastern portion ng Laguna, eastern portion ng Quezon kabilang na ang Polillo Island, sa may Camarines Norte, sa may Camarines Sur, Catanduanes at ang northeastern portion ng Albay. So pag signal number 1, minimal to minor threat to life and property. Pinakamataas na signal na maaari nating itaas during the passage nga netong si Nika ay signal number 4.